Lumayas ka, marumi kang basura. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang sumigaw mula sa tuktok ng marmol na hagdan. Sa tabi niya, isang babaeng nakasuot ng marangyang designer gown ang tumawa ng walang bahid ng awa. Dalawang gwardya ang humawak sa gusgusing pulubi at kinaladkad palabas ng ari-arian. Ngunit ang pulubing iyon ay si Ricky Tolentino, ang tunay na may-ari ng mansyon at ng lahat ng nasa paligid nito. Ang hindi nila alam, sa loob lamang ng 2 araw, tuluyang mababaligtad ang kanilang mundo. Ang mabigat na sako na nakasabit sa balikat ni Ricky ay hindi lang pisikal na pabigat. May dala rin itong emosyonal na bigat na higit pa sa ilang lumang kagamitan, maruruming damit, at kupas na sapatos na laman nito. Sumisimbolo iyon ng pagtataksil, pagpapahiya, at isang masakit na revelasyon. Sa bawat mapanlibak na tingin ng mayayamang bisita, lalo pang kumikis-kis sa kanyang balat ang magaspang na tela. Nakatayo siya roon sa paanan mismo ng engranding hagdan ng ari-arian ng mga Tolentino, ang sarili niyang tahanan, ang mismong mansyon na binili niya 12 taon na ang nakalipas gamit ang yaman na pinaghirapan niya sa pamamagitan ng determinasyon at talino. 3 matatayog na palapag na gawa sa inangkat na batong Europeo. Isang kahangahangang pasukan na sinusuportahan ng perpektong Doric na mga haligi. Malalaking bintanang yari sa pinakamainam na kristal mula Austria, kumikislap sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tag-init. Ang marmol na hagdan, Italiano, siyempre, ay may eksaktong 23 malalapad na baitang. Bawat isa'y pinakintab hanggang magsalamin ang langit. Perpektong inaalaga ang mga hardin ang nakapaligid sa ari-arian. Araw-araw pinananatili ng mga ekspertong hardinero. 3 fountain ang walang tigil na umaagos, nagbibigay ng payapang himig sa karangyaan ng lugar. Mga estatwang inukit mula sa marmol ng Carrara ang naglalarawan ng mga tauhan mula sa mitolohiyang Griego. Lahat sa lugar na ito ay sumisigaw ng luho. Ngunit si Ricky ay mukhang lubos na wala sa lugar, parang isang dayuhan sa sarili niyang palasyo. Ang kanyang kamiseta, mahaba ang manggas at kulay abo, ay punit ng malaki sa kaliwang balikat. Inilalantad ang maruming balat sa ilalim. May mantsa ng grasa at patong-patong na dumi ang tela. Ang kanyang pantalon, halatang damit pang trabaho, ay kupas, punit sa tuhod at halos wasak sa isang gilid. Ang kanyang sapatos na dati disenteng kayumanggi ay ngayoy natuyuan ng lumang putik na may mga bitak. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dumi. May mga patak ng pawis na tumutulo mula sa sentido at pisngi. Ang maitim niyang buhok ay dumikit sa noo sa mamantikang hibla. Hindi siya nakapag-ahit ng ilang araw at ang kanyang balbas ay makapal at magulo. Ngunit ang higit na kapansin-pansin ay ang mga pasa at sugat. Isang hiwa sa ibabaw ng kaliwang kilay na may namuong tuyong dugo, isang maitim na pasa sa pisngi at mga gasgas sa nakalitaw na mga braso. Siyempre, wala sa mga iyon ang totoo. Lahat, bawat sugat at bahid ng dumi ay gawa ng isang bihasang makeup artist na inupahan lamang 3 oras ang nakalipas sa isang maruming hotel sa kabilang panig ng lungsod. Ito ang plano ni Ricky, isang maingat na isinagawang pagsubok na inihanda niya sa loob ng 6 na mahabang buwan. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na pagdududa, isang kutob. Sinundan ito ng mga banayad na palatandaan, maliliit na pulang bandila na hindi niya kayang baliwalain. Si Mary na umiilag ng tingin kapag may nadaanang pulubi. Si Roger na nagbibiro ng malupit tungkol sa kahirapan sa mga mamahaling hapunan. Si Sofia na nagwawala dahil lang hindi plansyado ng perpekto ang isang blusa. Maliliit na bagay ang mga iyon, halos hindi mapansin. Ngunit para kay Ricky, malinaw ang mensahe. Nagsimula siyang magtanong, mahal ba nila ako o ang pamumuhay lang na ibinibigay ko?
Lumakas ng lumakas ang tanong na iyon hanggang sa alam niyang kailangan niyang alamin ang katotohanan, anumang kapalit nito. Kaya binuo niya ang perpektong pagsubok. Pinag-aralan niya ang mga pulubi, ang paraan ng kanilang paglakad, pananalita at tindig. Bumili siya ng mga lumang damit sa mga ukay-ukay. Umupa ng profesional para turuan siyang maglagay ng makatotohanang makeup. Naglagay siya ng mga nakatagong security camera sa paligid ng pangunahing pasukan ng mansyon upang makuha ang bawat sandali. Pagkatapos, nagkunwari siyang may business trip, kumpleto sa naka-schedule na mga posts sa social media at automatikong mensahe. Walang naghinala. Hanggang na ngayon, mula sa tuktok ng marmol na hagdan, isang lalaking nakasuot ng malinis na navy blue na suit ang nagturo sa kanya na para bang may hawak na baril. Si Roger Tolentino iyon, nakababatang kapatid ni Ricky, 52 taong gulang. Ang buhok ay makinis na paurong, pinatigas ng inangkat na gel. Namumula sa galit ang kanyang mukha, mariing nakapulupot ang panga. Nakausli ang mga ugat sa makapal niyang leeg. Ang kapatid na sinuportahan ni Ricky sa loob ng maraming taon, binayaran ang mga utang sa sugal, nag-invest sa sunod-sunod na bigong negosyo, pinamuhay ng marangya ng walang anumang konsekwensya. Lumayas ka rito, marumi kang hayop. Umalingaw-ngaw ang boses ni Roger sa buong ari-arian, tumatalbog sa pinakintab na marmol at nagpapagalaw sa mga puno sa hardin. Pribadong pag-aari ito, wala kang karapatang narito. Sa likuran niya ay nakatayo si Mary, ang asawa ni Ricky. 43 taong gulang siya, ngunit mukhang mas bata ng halos isang dekada. Salamat sa mamahaling cosmetic treatments na palaging binabayaran ni Ricky ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang blondeng buhok ay malambot na bumabagsak sa bronze niyang balikat. Suot niya ang isang mapusyaw na asul na evening gown mula sa isang Italian designer na tiyak na nagkakahalaga ng malaki. Mga diamante mula South Africa ang kumikislap sa kanyang leeg. Puting ginto mula Portugal ang nakabalot sa kanyang pulso. Mga esmeralda mula Colombia ang nakasabit sa kanyang tainga. Ang kanyang makeup ay bagong ayos lamang, 2 oras ang nakalipas ng kanyang personal stylist. At siya'y tumawa, hindi kinakabahan, hindi naiilang, tunay, malakas at napakalinupit. Bahagya niyang itinagilid ang ulo, ipinagyayabang ang kanyang kuwintas habang humahalakhak ng walang kahit katiting na awa. Diyos ko, Roger, tingnan mo siya, malakas niyang sabi, sapat para marinig ng lahat. Mukha siyang gumapang palabas ng imbornal, nakakadiri. 6 pang tao ang nakatayo sa balkonahe ng mansyon, mga malalapit na kaibigan, makapangyarihang kasosyo sa negosyo, at pangunahing mga investor. Lahat ay bihis para sa isang marangyang charity dinner na magsisimula makalipas ang 2 oras. Ang mga lalaki ay naka-tailored na suit. Ang mga babae ay nakasuot ng mga damit mula sa mga elite na fashion house. Wala ni isa ang nagsalita upang ipagtanggol ang lalaking pinalalayas. Ang ilan ay tumawa kasama ni Mary. Ang iba ay tahimik lamang na nakatingin, walang kahit sinong nag-alok ng tulong. Walang nagtanong kung ano ang nangyayari. Hindi gumalaw si Ricky, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lumang sako gamit ang parehong nanginginig na kamay. Tinitigan niya ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. 15 taon ng walang humpay na trabaho, suporta at sakripisyo. Nakatira sila sa kanyang bahay, kumakain ng pagkaing binili ng kanyang pera, nagsusuot ng damit na binayaran ng kanyang credit card, nagmamaneho ng kanyang mga sasakyan, nagbabakasyon sa mga marangyang lugar gamit ang kanyang pangalan. Gusto ko lang po sana ng kaunting tubig, bulong ni Ricky, paos at nanginginig ang boses. Eksakto kung paano niya ito inensayo. Pakiusap, ilang oras na po akong naglalakad sa ilalim ng araw. Kahit isang basong tubig lang. Tubig? Bumaba si Roger ng ilang baitang, lalong dumilim ang mukha.
Akala mo ba ay shelter ito ng mga pulubi? Inaasahan mong magbibigay ako ng inumin sa bawat maruming pulubing sumusulpot sa pintuan ko. Sa balkonahe, isang babaeng nakasuot ng berdeng damit, si Laura, matalik na kaibigan ni Mary, ay yumuko papalapit sa lalaking katabi niya at may ibinulong. Sabay silang tumawa sa likod ng perpektong inayos na mga kamay na puno ng mamahaling singsing. Umusad ng bahagya si Ricky, isang hakbang lang, dumampi ang kaliwang paa ni Ricky sa unang baitang ng marmol. Hindi! Halos pasigaw na sigaw ni Roger habang nagmamadaling bumaba pa ng ilang baitang. Huwag kang maglalakad pagamit ang mga kadiring sapatos na yan. Masisira mo ang marmol. Nabasag ang boses ni Ricky, eksakto tulad ng kanyang inensayo, mahina at nagmamakaawa. Roger, pakiusap. Wala na akong mapuntahan. Nawalan ako ng trabaho. Pinalayas ako sa tinitirhan ko. Wala na akong pamilya. Kailangan ko lang kahit kaunting tulong. Ngunit wala itong pakialam kay Rogers. Bumaba pa siya ng ilang baitang at tumigil halos 5 metro ang layo. Kita ni Ricky ang mga butas ng balat sa pawisan at namumulang mukha ng kanyang kapatid. Hindi ko problema yan, mataray na sagot ni Roger. Wala kang pera. Problema mo yan, ikaw ang sumira sa buhay mo, hindi ako. Hindi ako narito para iligtas ang bawat bigong dumarating na namamalimos. Sumunod si Mary, dahan-dahang bumababa at huminto sa likod ni Roger. Ikinrus niya ang mga braso at tumama ang sikat ng araw sa kintab ng kanyang mamahaling designer dress. Hindi inaalis ang tingin kay Ricky. Malamig niyang sinabi, tawagin ang security. Pagkatapos ay binalingan ng asawa. Ang ganitong klase ng tao ay hindi tumutugon sa kabaitan. Kailangan silang paalisin sa pamamagitan ng puwersa. May nabasag sa loob ni Ricky. Hindi dahil hindi niya ito inaasahan. Inaabangan niya ang sandaling ito. Pinaghandaan niya. Ngunit hindi napigilan ng kaalaman ang sakit na tumagos ng malalim. Mary, mahina niyang binigkas ang pangalan niya. Sinusubok kung mapapansin ba siya. Kung may sisiklab man lang, anumang bagay, sa likod ng kanyang mga mata. 16 na taon ang pinagsamahan nila. Ngunit hindi siya kumurap, walang bakas ng pagkilala, dagdag lamang na pagkasuklam. Alam mo ang pangalan ko? Matalim at mapaghinalang tanong niya. Ano ito, sinusundan mo ba ako? Isa ka bang baliw na stalker? Lumapit pa si Roger, bumaba ng 3 baitang. Iyon ba to, nahuhumaling ka sa asawa ko? Isang baliw na salot? Pagkatapos ay dumating ang mga guwardiya, 2 sila lumitaw sa magkabilang panig ng hagdan. Parehong malalaki, may malapad na balikat sa ilalim ng masisikip na itim na suit. Seryoso ang mga mukha. Itinaas ng isa ang kanyang radyo. Ginoong Roger, aalisin na po ba namin siya? Hindi agad sumagot si Roger. Tinitigan niya si Ricky ng may pagkasuklam na halos hindi makatao. Pagkalipas ng 5 mahabang segundo, tumango siya ng minsan. Oo, ilabas ninyo siya rito. At kung magmatigas siya, tawagin ang pulis. Gusto kong maaresto siya. Trespassing siya. Mabilis na lumapit ang mga gwardya. Hindi lumaban si Ricky. Hinayaan niyang hawakan ang kanyang mga braso at kaladkarin siya pababa sa mahabang daan ng graba patungo sa tarangkahan. Lumingon siya para sa huling sulyap. Bumalik na si Mary sa itaas ng hagdan. Tumatawa na naman siya. Nakangiti, nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigang elegante ang bihis na parabang walang kakaibang nangyari. Na parabang ang isang desperadong lalaking humihingi ng tubig ay isa lamang munting abala. Inayos ni Roger ang kanyang suit jacket at pinunasan ng mga kamay gamit ang malinis na puting panyo na para bang may nahawakan siyang karumaldumal. Pagkatapos ay umangat ang tingin ni Ricky. Sa bintana sa ikalawang palapag, nakita niya siya. Si Sofia, ang kanyang anak, 14 na taong gulang.
Nasaksihan niya ang lahat, nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit sandali lamang, walang sinabi, hinila niya ang kurtina at naglaho. Kahit ang sarili niyang anak ay hindi siya nakilala, kinaladkad siya ng mga gwardya hanggang sa matayog na tarangkahang bakal at inihagis sa mainit na aspalto. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, kasabay ang bagsak ng sako sa tabi niya. Dumura ang isa sa mga gwardya malapit sa kanyang paa. Kapag nakita ka pa namin dito ulit, magsisisi ka. Sumara ang tarangkahan sa likod nila. Tumunog ang electronic lock habang ito'y nagselyo. Nanatili si Ricky sa kinatatayuan, nakaluhod sa nagbabagang semento, nakayuko ang ulo. May mga taong dumaraan sa bangketa. Ang ilan ay tumingin na may bahagyang awa. Karamihan ay umiwas. Walang nag-alok ng tulong, lumipas ang mga minuto. Sa wakas, tumayo si Ricky. Kinuha niya ang sako, pinagpag ang huwad na alikabok sa kanyang pantalon at dahan-dahang naglakad palayo sa mansyon. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng kanyang napagpasyahan. Wala ni isa ang makapaghihinala sa kung ano ang paparating. Dahil si Ricky Tolentino ay hindi lamang ang lalaking pinalayas nila. Siya ang may-ari ng ari-ariang iyon. At higit pa roon, pag-aari niya ang lahat. At sa loob ng susunod na 2 araw, ang lahat ng tumawa, ang lahat ng nanahimik, ang lahat ng pumayag na siya'y hamakin, ay haharap sa mabibigat na kahihinatnan. Pagkalipas ng 2 oras, nasa isang marangyang suite si Ricky sa isang 5 bituing hotel sa kabilang panig ng lungsod. Wala na ang mga pasa at sugat, nahugasan na. Wala na rin ang maruruming damit sinunog sa incinerator ng hotel. Suot niya ang isang makinis na dark gray na Italian suit na eksaktong akma sa kanyang pangangatawan. Malinis at maayos ang gupit ng kanyang buhok, bagong ahit ang balbas. Sa kanyang mga paa, kumikislap ang pinakintab na sapatos na balat sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit sa loob nanatili ang sakit, ang mapanuyang mga tingin, ang walang pusong halakhak, ang katahimikan ng mga maaaring nagsalita ngunit hindi ginawa. Tumayo si Ricky at naglakad patungo sa napakalaking pader na salamin na sumasaklaw sa buong silid. Sa labas, abala ang lungsod sa liwanag at galaw. Dumadaloy ang mga sasakyan na parang mga ilog ng ilaw. Nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga buhay, walang kamalay-malay sa bagyong inihahanda ni Ricky. Malayo na ang kanyang narating upang umabot sa puntong ito. Isang paglalakbay na wala sa kanilang kaalaman. 3 dekada na ang nakalipas, wala si Ricky. Ipinanganak siya sa kahirapan, lumaki sa gilid ng lungsod. Ang kanyang ama, isang trooper ng bus, ay namatay ng 12 taong gulang pa lamang si Ricky. Nagtrabaho ang kanyang ina bilang tagalinis sa araw at naglalaba sa gabi para lang mabuhay. Palaging namamaga, namumula at nagdurugo ang kanyang mga kamay. Hindi siya kailanman nagreklamo. Ngumiti lamang siya at sinabi, "Mag-aaral ka, magkakaroon ka ng mas mabuting buhay." At ginawa niya iyon. Nagtrabaho siya sa bawat libreng oras, naghahatid ng dyaryo bago sumikat ang araw, nagseserbisyo sa mga mesa tuwing hapon at nag-aaral hanggang gabi sa ilalim ng iisang bombilya sa kusina. Nanalo siya ng scholarship, nag-aral ng negosyo, nagtapos habang pinagsasabay ang 3 trabaho. Sa edad na 25, nangutang siya sa mga loan shark upang ilunsad ang kanyang unang negosyo, isang tech startup bago pa man alam ng karamihan kung ano iyon. Nagtrabaho siya ng 80 oras kada linggo, natulog sa opisina, nabuhay sa murang noodles. Sa loob ng maraming taon, ang tanging ginawa niya ay lumaban para mabuhay. At nagtagumpay siya. Sa edad na 28, ipinagbili niya ang kumpanya sa halagang milyon-milyon. Nagtayo ng panibago. At isa pa, bawat negosyo ay mas malaki, mas matalino, mas kumikita kaysa sa nauna. Sa edad na 40, nakapagtayo si Ricky Tolentino ng isang imperyo. Sa edad na 48,
Higit 250 milyong reais na ang kanyang halaga. Ngunit hindi niya kailaman nakalimutan. Hindi niya nakalimutan ang pula at dumudugong mga kamay ng kanyang ina. Hindi niya nakalimutan ang pakiramdam ng baliwalain, hindi pansinin, maging hindi nakikita. Iyon ang dahilan kung bakit siya umasa ng buong desperasyon na ang kanyang pamilya ay may natitira pang pagkatao. Na sa kabila ng kayamanan, mananatili silang disente, maawain. Ngunit nabigo sila, lahat sila. Sa mesa sa harap niya ay may 3 smartphone. Tumunog ang isa. Ginoong Tolentino, si Armando ito. Nakuha na namin ang lahat ng hiniling ninyo. Lahat ng footage? Tanong ni Ricky. Opo sir, bawat kamera, bawat anggulo. Ang 6 na nakatagong kamera na inilagay natin sa paligid ng mansyon kahapon, lahat ay nag-record sa Full HD. Perpekto ang tunog, saklaw ang bawat anggulo. Ipinikit ni Ricky ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahang nagbuga ng hangin. Ipadala mo ang lahat ng footage sa naka-encrypt kong email. Agad. Opo, sir. Tinapos niya ang tawag at kinuha ang ikalawang telepono. Hindi na niya kailangang tingnan ang numero. Kabisado na niya ito. Nag-dial siya. Fernanda, ako ito. Kailangan kong ihanda mo ang lahat ng papeles, lahat ng napag-usapan natin noong nakaraang linggo. Gusto kong tapos na at handa para sa meeting kasama ang abogado bukas ng umaga, unang-una. Tungkol ba ito sa mga dokumento ng diborsyo? Eksakto. At may isa pa, gusto ko ng kumpletong audit ng lahat ng perang ipinadala ko kay Roger sa loob ng nakaraang 10 taon. Bawat transaksyon, bawat sentimo. Gusto ko ang ulat sa mesa ko bago mag-alas 9 bukas ng umaga. Nauunawaan ko. Pagkatapos ay ang ikatlong telepono, ang pinaka-personal, isang tao lamang sa buong mundo ang may numerong iyon. Sandaling tinitigan ni Ricky ang screen, nag-atubili. Pagkatapos ay nag-dial siya. Sinagot ang tawag sa ikalawang ring. Papa? Jonathan, kailangan kong umuwi ka. Kaagad. Ano? Nasa New York ako. Ikaw ang nagpadala sa akin dito para sa MBA ko, di ba? Alam ko, pero kailangan mong sumakay sa susunod na flight, first class. Hindi mahalaga ang gastos, basta nandito ka bukas. May nangyari ba? Ibinalik ni Ricky ang tingin sa napakalaking bintanang tanaw, ang kumikislap na lungsod. Sa kabila ng dagat ng mga ilaw ay ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, ang mga taong inialay niya ang kanyang buhay at ngayon lang napatunayan ang matagal na niyang kinatatakutan. Oo, anak, maraming nangyari at kailangan mong narito para sa susunod na mangyayari. Talagang nag-aalala ako. Magtiwala ka sa akin, dumating ka lang, mag-uusap tayo ng harapan. Tinapos niya ang tawag bago pa makapagtanong ang kanyang anak. Tumayo si Ricky, naglakad papunta sa bar sa suite at nagsalin ng 2 daliri ng bihirang 40 taong gulang na scotch sa isang kristal na baso. Ininom niya ito sa isang mahabang lagok. Masakit sa lalamunan, ngunit pamilyarang hapdi, isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na nakatayo pa rin siya, lumalaban pa rin. Itinayo niya ang lahat ng pag-aari niya mula sa wala. Walang pera ng pamilya, walang pabor, walang shortcut. Sa edad na 18, natulog siya sa mga shelter. Nagtrabaho ng 3 shift. Nag-aral sa liwanag ng umaga at nag-ipon ng bawat sentimong kaya niya. Sa 25, binuksan niya ang una niyang negosyo. Sa edad na 30, ipinagbili niya ito sa halagang 3 milyon. Sa 35, nakabuo siya ng isang tech conglomerate na nagkakahalaga ng higit 50 milyon. Ngayon, sa edad na 48, lumampas na sa 200 milyong reais ang kanyang personal na yaman at ibinahagi niya ang lahat. Ilang ulit niyang iniligtas si Roger mula sa pagkakautang hindi na mabilang. Binigyan si Mary ng buhay na pinapangarap lamang ng karamihan.
Binayaran ang mamahaling matrikula ni Sofia at bawat kapritso nito ng walang tanong at paano nila ipinakita ang kanilang pasasalamat sa pagtrato sa kanya na parang peste, parang basura dahil lamang dumating siya na mukhang nangangailangan ng tulong. Nanginig ang kanyang telepono, bagong email mula kay Armando, dumating na ang footage. Binuksan ni Ricky ang laptop at in-download ang 6 na video file. I-click niya ang una. Perpekto ang kalidad, mataas ang resolusyon, malinaw ang audio, tanaw ang harapan. Pinanood niya, pinakinggan habang sumisigaw si Roger. Lumayas ka rito, marumi at mabahong hayop. Nakita niyang tumawa ng malupit si Mary. Nakita si Sofia na sumilip sa bintana at pagkatapos ay isinarado ang kurtina nang walang sinabi. Ang mga gwardyang humawak sa kanya, kinaladkad siya palayo. Pinanood niya ang lahat ng 6 na video, buong buo, walang nilaktawan kahit isang frame. Bawat salita, bawat mapuot na tingin, bawat sandali ay nandoon, nakaimbak ng malinaw. Pagkatapos in-upload niya ang lahat sa isang secure at pribadong cloud drive. Gumawa siya ng 3 naka-encrypt na backup sa magkakahiwalay na external hard drive. Ito ang kanyang patunay, ebidensyang hindi maaaring itanggin ni Newman. Ang hindi pa niya napagpapasyahan ay kung ano ang gagawin niya rito. Dapat ba niya itong burahin magpakailanman at lumayo? Ilantad sa publiko at ipakita sa mundo ang katotohanan? Gamitin ito bilang sandata sa diborsyo? O bigyan sila ng isang huling pagkakataon para sa pagtubos? Hindi pa niya alam. Nagsalin siya ng isa pang inumin. Pagkatapos ay muling humarap sa bintana. Darating ang sagot bukas kapag dumating na si Jonathan, ang kanyang panganay, ang una niyang anak mula sa isang nakaraang kasal, isang ibang pamilya, isang ibang mundo. Hindi tulad ng iba si Jonathan, palagi siyang naiiba. Masipag, may prinsipyo, tapat. Hindi kailanman pinahalagahan ni Jonathan ang kayamanan ng kanyang ama. Determinado siyang buuin ang sarili niyang tagumpay, tahakin ang landas na siya mismo ang pumili. Ngayon, tutulungan niya si Ricky na magpasya kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil ang tunay na hustisya ay hindi lang tungkol sa paghihiganti o parusa. Minsan, ang hustisya ay ang ipakita sa mga tao kung sino na talaga sila at pagkatapos ay bigyan sila ng pagpipilian. Magbago o bumagsak. Kinabukasan ng umaga, eksaktong 6:15, nakaupo si Ricky sa makintab na mesa ng komperensya na yari sa mahogany sa loob ng pinakaprestihiyosong law firm sa lungsod. Nakaupo sa paligid niya ang 5 tao, Dr. Alfonso, personal na abogado ng pamilya, Dr. Fernanda, corporate attorney, 2 legal assistant tahimik na nagsusulat ng tala, at si Jonathan na dumating mula New York ng mismong umagang iyon. Dumating siya 4:00 ng madaling araw, namumula ang mga mata dahil sa biyahe, ngunit matalas ang isipan. Hawak ni Jonathan ang isang mainit na tasa ng itim na kape. Pilit na binubuo sa isip ang lahat. Dad, sinusubukan kong intindihin ito. Bumalik ka sa bahay, nakadisguise? Kailangan ko ng mga sagot, diretsong sagot ni Ricky. Anong klaseng mga sagot? Iniharap ni Ricky ang laptop sa grupo at pinindot ang play sa unang video file. Nilamon ng katahimikan ng silid. Walang tunog habang tumatakbo ang video. Nang matapos ito, halatang nayanig si Jonathan. Namumutla ang mukha. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay. Tinanggal ni Dr. Alfonso ang kanyang salamin at pinunasan ito gamit ang nanginginig na kamay. Naging matigas at hindi mabasa ang ekspresyon ni Dr. Fernanda. Diyos ko, bulong ni Jonathan. Si Mary, talagang pinalayas ka niya. Itinaboy ka niya palabas ng sarili mong bahay. Hindi niya ako nakilala, mahinang sagot ni Ricky. Hindi yun ang punto. Biglang tumayo si Jonathan, tumataas ang boses. Kahit pa hindi ka niya kilala, isang tao ang humingi ng tubig at tinawanan niya. Hindi nagsalita si Ricky. Tinitigan lamang niya ang kanyang anak, puno ng pagmamalaki sa integridad ng galit nito.
At si Roger, sabi ni Jonathan, umiling sa hindi makapaniwala, ilang beses mo na siyang sinagip. 7 beses sa nakalipas na 10 taon, sagot ni Ricky. Humigit ko mo lang 2 milyong reais lahat-lahat. At ganun ang sukli niya sa iyo. Sa wakas ay nagsalita si Dr. Alfonso. Ginoong Tolentino, binabago ng mga recording na ito ang lahat. Masisiguro naming lubos na papanig sa inyo ang diborsyo. Walang magiging karapatan si Mary sa inyong ari-arian. At tungkol kay Roger, maaaring isampa ang paninirang puri, emosyonal na pang-aabuso at pinansyal na pagbawi. Maaari naming hilingin ang pagbabalik ng bawat sentimo. Ngunit itinaas ni Ricky ang kamay, hindi ko kakasuhan si Roger. Nagkatinginan ng lahat, nagulat. Sa lahat ng paggalang, simulang sabi ni Dr. Alfonso, kapatid ko siya. Matatag na sabi ni Ricky, hindi ko siya wawasakin, pero hindi ko na siya tutulungan. Tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Sumandal pasulong si Dr. Fernanda. At si Mary, paano si Sofia? Iyon ang tanong na gumulo sa isipan ni Ricky buong magdamag. Huminga siya ng malalim. 14 lang si Sofia, lumalaki pa siya, pinalaki siya sa mundong iniisip na kayang ayusin ng pera ang lahat kung saan hindi nakikita ang mahihirap. Hindi niya kasalanan ng lahat. Pero nakita kanya, Dad, mahinang sabi ni Jonathan. Direkta kanyang tiningnan at isinara pa rin niya ang kurtina. Alam ko, halos pabulong na sagot ni Ricky. Kaya ano na ngayon? Sandaling tumahimik si Ricky, tiningnan ang bawat mukha sa paligid ng mesa, saka nagsalita. Bibigyan ko sila ng isang pagkakataon, isang beses lang para gawin ng tama. Paano? Tanong ni Jonathan. Bahagyang ngumiti si Ricky. Makikita mo. Hapon ding iyon, nakaupo si Mary sa veranda ng mansyon kasama ang 3 kaibigan. Mga kristal na baso ng champagne, maliliit na kanapes na inihanda ng in-house chef. Mainit ang hangin, magaan ang usapan, tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero, muntik na niya itong balewalain, ngunit nanaig ang kuryosidad. Hello? Mrs. Tolentino, ito po ang tanggapan ni Dr. Alfonso Reyes. May sandali po ba kayo? Depende, tungkol saan ito? Nais po naming makipagkita sa inyo bukas 3:00 ng hapon tungkol sa isang agarang usapin na may kinalaman sa inyong kasal. Nanigas si Mary. Ang kasal ko? Ano ang sinasabi ninyo? Hindi po ako maaaring magbigay ng detalye sa telepono, Ginang. Ngunit mahalagang pumunta po kayo. Nasaan si Ricky? Bakit hindi siya mismo ang tumawag? Gaya ng sinabi ko, hindi po ako pinapayagang magbigay ng karagdagang impormasyon. Magkikita po tayo bukas. Naputol ang linya, nanatiling nakaupo si Mary, hindi gumagalaw, may bumubuo ng mahigpit na buhol sa kanyang sikmura. Agad niyang tinawagan si Ricky. Voicemail, muli, voicemail. Nagpadala siya ng mensahe, hindi nabasa. Tinawagan niya ang opisina ni Ricky, sumagot ang sekretarya. Hindi po tumatanggap ng personal na tawag si Ginoong Tolentino ngayon. Asawa niya ako. Nauunawaan ko po, Ginang, ngunit malinaw po ang kanyang tagubilin. Ibinaba ni Mary ang telepono, nanginginig ang kamay. Napansin niyo ng kanyang mga kaibigan. Ayos ka lang ba? Hindi ako sigurado, kakaiba ang kilos ni Ricky. Napaisip siya, kailan nga ba niya huling nakita ang kanyang asawa? 3 araw na ang nakalipas. Sinabi nitong pupunta siya sa Sao Paulo para sa negosyo. Pero karaniwan, tumatawag siya. Nagme-message. Ngayon, wala. At nariyan pa ang kakaibang insidente kahapon, ang pulubi, sa tarangkahan. Pero siguradong wala iyong kinalaman dito. Di ba sa labas, sa tarangkahan ng ari-arian, dumating ang isang makintab na sasakyan. Bumaba si Roger, nakakunot ang noo. Nakatanggap din siya ng parehong tawag. Sinalubong siya ni Mary sa pasukan. Ikaw rin? Tinawagan ka? Oo, ano ito? Hindi ko alam pero hindi ko gusto to. Inilabas ni Roger ang telepono at nagsimulang mag-dial. Abogado ng kumpanya. Walang sagot. Accountant, voicemail.
Masama tes bulong niya. Sa itaas, papunta na sana si Mary sa kwarto nang lumitaw si Sofia sa pintuan. Ma'am, okay lang ba si Dad? Bakit mo natanong? Hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Palagi naman siyang sumasagot. Huminto si Mary. Kailan nga ba sila huling nag-usap ni Ricky ng totoo? Hindi tungkol sa mga bayarin, hindi tungkol sa schedule. Isang tunay na pag-uusap na hindi niya maalala. Abala lang siguro siya, mahal. Huwag kang mag-alala. Ngunit siya mismo ay nag-aalala. Nang gabing yon, gising na gising siya sa kama. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya siya, ang pulubi. Ang wasak na lalaki, marumi, dumudugo, humihingi ng tubig, at siya sa tumawa. Bakit nga ba siya tumawa? Nung sandaling iyon, parang katawa-tawa lang. Isang lalaking ganun ang itsura na biglang sumulpot sa kanilang tarangkahan. Hindi man lang niya pinag-isipan, ngunit ngayon sa katahimikan at mga anino ng kanyang silid, hindi na ito nakakatawa. Pakiramdam nito ay malupit. Eksaktong 3:00 ng hapon kinabukasan, pumasok sina Mary at Roger sa Moderno at napapalibutan ng salamin na opisina ni Dr. Alfonso Reyes. Napakalaki ng conference room na may malawak at panoramikong tanawin ng skyline ng lungsod. Isang makintab na mesa na yari sa mahogany ang nakahaba sa gitna. Mga upuang balat na mamahalin ang nakahanay sa magkabilang gilid. At nakaupo sa dulo ng mesa, kalmado, kontrolado, ay si Ricky, na nikip ang dibdib ni Mary sa ginhawa. Ricky, salamat sa Diyos, sobrang nag-aalala ako. Nagmamadali siyang lumapit, nakabukas ang mga braso para yakapin siya. Itinaas ni Ricky ang kamay. Umupo ka. Napahinto siya sa kalagitnaan ng hakbang. Nanlamig ang tono ni Ricky. Kontrolado, malayo. Hindi ito ang Ricky na kilala niya. Ricky, ano bang nangyayari? Mahinang tanong niya, balisa. Umupo ka, pakiusap. Umupo sina Mary at Roger sa tapat niya. Nakatayo sa tabi ni Ricky sina Dr. Alfonso at Dr. Fernanda, kapwa seryoso ang mga mukha. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo si Jonathan. Napakurap si Mary sa gulat. Jonathan, ano ang ginagawa mo rito? Ako ang nagpasabi sa kanya na pumunta, sagot ni Ricky, dahil kailangan din niyang masaksihan ito. Iniharap niya ang laptop sa kanila. May gusto akong ipapanood sa inyong dalawa. Pinindot niya ang play. Sa unang ilang segundo, hindi agad na unawaan ni Mary ang kanyang nakikita. Pagkatapos, bumagsak ang katotohanan. Ang harapan ng mansyon, ang batong hagdan, si Roger sumisigaw at ang lalaki, ang pulubi. Nanikip ang dibdib niya. Ihinto mo ang video. Tumingin siya kay Ricky ba? Pakiusap, ihinto mo. Hindi niya ginawa. Ricky, itigil mo yan. Patuloy pa rin ang video. Umalingaw-ngaw ang boses ni Roger mula sa speaker. Lumayas ka rito, marumi at mabahong hayop. Sumunod ang halakhak ni Mary. Pagkatapos, ang eksena ng mga gwardyang kinaladkad ang lalaki palayo. Nang matapos ito, namutla si Mary. Halos mawala ng kulay ang mukha. Nakatayo si Roger, nanigas, bahagyang nakabuka ang bibig. Binasag ni Ricky ang katahimikan. 2 araw na ang nakalipas yan. Naalala ninyo ba? Ricky, hindi ko naiintindihan kung ano ito. Simulang sabi ni Mary. Tumayo si Ricky at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana, nakaharap sa malawak na tanawin ng lungsod. Hindi siya lumingon habang nagsasalita. Ang lalaking nakita ninyo, ang humihingi ng tubig, ako iyon. Katahimikan, ganap na katahimikan. Ano? Halos pabulong na sabi ni Mary. Nag-disguise ako at umuwi. Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan kong malaman kung minamahal ba ako dahil sa kung sino ako o dahil sa kung ano ang ibinibigay ko. Humarap siya, kalmado ang mukha, ngunit walang pag-urong. Ngayon, alam ko na ang totoo. Nanghina ang mga tuhod ni Mary. Ricky, hindi ko alam. Ipinapangako ko, hindi kita nakilala. Eksakto! Matalim na sagot ni Ricky. Hindi mo alam at yun mismo ang problema. Hindi ko maintindihan. Kung hindi mo alam na ako iyon, ibig sabihin,
ang nakita natin sa video ay ang tunay na ikaw. Tinawanan mo ang isang lalaking sugatan, marumi, humihingi ng tubig. Ipinataboy mo siya sa sarili nating ari-arian na parang basura, parang kulog ang bagsak ng kanyang mga salita. Pagkatapos ay hinarap niya si Roger at ikaw, sinigawan mo ako, tinawag mo akong kadiri, tinakot mo akong ipapaaresto. Lumapit siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, sa bawat pagkakataong iniligtas kita mula sa pinansyal na kapahamakan, sa unang pagkakataong ako ang nangangailangan ng tulong, tinrato mo ako na parang wala akong halaga. Nakatitig si Roger sa mesa, hindi magawang salubungin ang mga mata ni Ricky. Ricky, ako, nabasag ang boses ni Mary, dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ako nag-isip, hindi ako... Eksakto, baka lang boses ni Ricky. Hindi ka nag-isip, matagal ka nang hindi nag-iisip. Nabubuhay ka sa perpekto at marangyang bula. Tumigil ka nang makakita ng mga tao, mga totoong tao. Pero pwede akong magbago, pabulong niyang sabi. Pakiusap, hayaan mo akong magbago. Kaya mo ba? Oo, ipinapangako ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Matagal na tinitigan ni Ricky si Mary. Pagkatapos, inabot niya ang isang sobre at iniusog ito sa ibabaw ng mesa. Sa loob niyan ay isang address, isang homeless shelter. Kinuha yun ni Mary na nanginginig ang mga kamay. Bukas, pupunta ka ron. Mag-isa, walang driver, walang credit card, walang assistant. Ikaw lang. Huminto siya sandali. Gugulin mo ang buong araw sa pagtulong, maghain ng pagkain, makipag-usap sa mga tao, makinig sa mga kwento nila, kilalanin sila, unawain ang sakit nila. Tumango si Mary habang umiiyak. Gagawin ko. Ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat. Pagkatapos ay ibinaling ni Ricky ang tingin kay Roger. Tungkol naman sa iyo, lahat ng utang na binayaran ko, lahat ng pautang na ibinigay ko, gusto kong mabayaran mo lahat. Buo, mayroon kang 6 na buwan. Kung hindi mo makuha ang pera, magsimula kang magbenta ng mga ari-arian mo. Biglang umangat ang ulo ni Roger. Ricky, wala akong ganong kalaking pera. Hindi ko problema yan, malamig na sagot ni Ricky. Isa kang ganap na adulto, simulan mong kumilos na parang isa. Ikaw ang lumikha ng gulong ito. Ikaw ang maglinis. Ang mga salita ni Ricky ay parang huling tatak, matatag, hindi matitinag. Walang sinabi si Roger. Ibinabalang niya ang ulo sa hiya. Tiningnan siya ni Ricky sa huling pagkakataon. At kung malaman kong nagpapanggap ka lang na palabas lang ito para iligtas ang sarili mo, tapos na tayo, puputulin ko ang lahat. Matututuhan mo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay nang wala ako. Tahimik na nakaupo si Mary, mahigpit pa ring hawak ang sobre na para bang iyon na lamang ang huling lubid na kanyang mahahawakan. Maaari na kayong umalis. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tumayo sila at tahimik na lumabas ng silid. Marahang sumara ang pinto sa likuran nila. Lumingon si Jonathan sa kanyang ama. Sa tingin mo ba talaga magbabago sila? Sandaling tumigil si Ricky, nag-isip. Hindi ko alam, Amin Yas. Pero may pagkakataon na sila ngayon, yun lang ang kaya kong ibigay. At kung hindi nila gamitin, bahagyang ngumiti si Ricky, mapait, ngunit payapa. Kung ganoon magpapatuloy ako at sila ang maiiwan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Mary bago pa magbukang liwayway. Hindi talaga siya nakatulog. Buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang video. Ang mukha ng lalaki, ang boses nito, ang sakit sa mga mata niya, si Ricky, ang asawa niya, at tinawanan niya ito. Ngayon, hindi niya mapigilan ang panginginig sa bigat ng pagkaunawa. Isinuot niya ang isang pares ng lumang maong na halos nakalimutan na niyang mayroon siya, isang simpleng puting t-shirt at kupas na rubber shoes. Walang alahas, walang makeup, walang luho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sumakay siya ng pampublikong sasakyan. Isang city bus, siksikan at maingay. Ang shelter ay nasa labas ng bayan. Isang lumang puting gusali na kupas ang pintura
May mahabang pila ng mga taong naghihintay ng almusal. Pumasok si Mary, isang babaeng nasa 60 taon ang sumalubong sa kanya. May mahinahon ngunit pagod ng ngiti. Nakatali ang kulay abong buhok at may init ang kanyang mga mata sa kabila ng pagod. Ikaw ba si Mary? Oh! Tumawag ang asawa mo kahapon. Sabi niya magbo-volunteer ka raw dito. Tumango lamang si Mary. Mabuti, maraming kailangang gawin. Ang sumunod na 8 oras ang naging pinakamatindi at pinakanakapagmulat na karanasan sa buong buhay ni Mary. Nag-abot siya ng pagkain sa mahigit 200 tao. Naghugas siya ng pinggan hanggang sa mangirot at mamula ang kanyang mga kamay. Nagwalis siya ng sahig, nagpahid ng mga mesa, at nakinig, tunay na nakinig, sa mga kwentong may binasag sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang unang kwento ay mula kay Donna Morena, 72 taong gulang, may buhok na kasing puti ng niyebe na nakapusod. Mananay siya buong buhay, 45 taon sa iisang pabrika. Nang magsara iyon, 68 na siya. Masyado ng matanda para tanggapin pa sa ibang trabaho. Hindi sapat ang pensyon niya para sa upa. Pagsapit ng 70, natutulog na siya sa kalye. Pero mabuti ang Diyos, sabi niya, nakangiting walang ngipin. Pinapakain ako ng lugar na ito, binibigyan ng kama, mas marami na yan kaysa sa natatanggap ng karamihan ngayon. Kinailangan ni Mary na tumalikod, kunwari kukuha ng mga plato, para maitago ang luhang kumikirot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nakilala niya si Marcos, 29 na taong gulang, payat, malalim ang mga mata, may balbas na halatang ilang linggo nang walang tirahan. Dati siyang systems analyst, may matatag na kita, 6,000 reais kada buwan. Pagkatapos, na-diagnose ng cancer ang kanyang ina. Iniwan niya ang lahat para alagaan ito, naubos ang ipon, ibinenta ang mga gamit. Nang pumanaw ang kanyang ina, wala na siyang natira, walang trabaho, walang pera, walang matitirhan. Pero gagawin ko ulit, sabi niya, diretso ang tingin kay Mary. Binigyan niya ako ng buhay. Binigyan ko siya ng kapayapaan sa huling mga araw niya. Sulit iyon sa lahat ng mayroon ako. Halos hindi na makahinga si Mary at pagkatapos ay dumating ang babaeng tuluyang bumasag sa kanya. Ingrid, 41 taong gulang, mahina ang pangangatawan, nakasuot ng maluwag na damit na hindi maitago ang malinaw na bakas ng gutom. Dati, guro siya ng Portuges sa isang pampublikong paaralan, ngunit noong pandemya nawalan siya ng trabaho. Pagkatapos ng bahay, iniwan siya ng asawa, isinama ang 2 nilang maliliit na anak dahil hindi na raw siya makapagbigay. Sa tanghalian, umupo si Mary sa tabi niya. Nasaan na ang mga anak mo ngayon? Mahinang tanong niya. Kasama ang ama nila, sagot ni Ingrid. Ligtas sila, may tunay na bahay, ayos lang sila. Ngunit patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Mas mabuti iyon para sa kanila. Ako, wala akong anuman ngayon. Wala akong maibigay. Pero ikaw ang ina nila. Tumango si Ingrid, pinunasan ang mukha gamit ang likod ng kamay. Hindi sapat ang pagiging ina kapag hindi mo man lang mabigyan ng anak mo ng isang pinggang pagkain. Napatingin si Mary sa tray ni Ingrid. Simpleng kanin, beans, kaunting karne, kaunting gulay. Isang payak na pagkain. Ngunit para sa babaeng ito, iyon ang lahat. Maring lumunok si Mary. Malalampasan mo ito, makakasama mo ulit sila. Oo, sabi ni Ingrid, may tahimik na lakas. Tinutulungan ako ng shelter na ito. May nakuha na akong pwesto sa daycare para sa mga bata kapag nakapagtrabaho na ako ulit. Araw-araw akong nagpapadala ng resume. Isang araw may tatanggap sa akin. Isang araw magkakaroon ulit ako ng tahanan, kahit maliit lang. Walang sinabi si Mary, dahil sa sandaling iyon nagbago na ang lahat. Maliit man pero magiging akin yon, at pagkatapos iuuwi ko ang mga anak ko, sabi ng babae, nakangiti habang inilalarawan ang kanyang hinaharap.
Sa kabila ng pagkawala ng lahat, sa kabila ng pagkakahiwalay sa sarili niyang mga anak, may dala pa rin siyang pag-asa. May dignidad pa rin siya, naniniwala pa rin siya sa bukas. Doon tuluyang bumigay si Mary, bigla siyang tumayo at nagmamadaling pumasok sa banyo. Pagpasok sa isang cubicle, isinara niya ang pinto at bumagsak sa matinding iyak. Malalakas at hindi mapigilang hagulgol ang umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Umiiyak siya sa hiya, umiiyak siya sa pagkakasala, umiiyak siya dahil sa wakas na intindihan niya. Mayroon siya ng lahat, talagang lahat. Isang 3 palapag na mansyon, mga imported na sasakyan, designer na damit, alahas na mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan. Mga marangyang biyahe sa ibang bansa ilang beses sa isang taon, lingguhang spa, buwanang cosmetic treatments at gayon paman nagreklamo siya, hindi sapat ang lamig ng champagne. 5 minutong late ang massage therapist, hindi perpekto ang tahi ng damit, matagal dumating ang pagkain. Mas mahaba ang rutang pinili ng driver, walang saysay na reklamo, walang laman na mga pagkabigo, mga problemang walang kahulugan. Samantala si Ingrid nakatira sa shelter, hiwalay sa kanyang mga anak, nabubuhay sa donasyong pagkain, nakangiti pa rin, may mga plano pa rin. Umaasa pa rin. Binuhusan ni Mary ng malamig na tubig ang kanyang mukha at tumingin sa basag na salamin. Halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Isang mababaw na tao, isang hungkag na tao, isang taong naging malupit ng hindi man lang namamalayan. Pagbalik niya sa pangunahing silid, naghihintay sa kanya ang tagapamahala ng shelter, si Donna Ines. "Ayos ka lang ba, mahal?" Umiling si Mary. Hindi ako okay pero magiging okay rin ako." "Tumawag ang asawa mo kahapon," mahinahong sabi ni Donna Ines. "Sabi niya, may kailangan kang matutunan, pero sa tingin ko, natutunan mo na, hindi ba?" "Oo," sagot ni Mary, "at gusto kong magpatuloy sa pagkatuto. Maaari ba akong bumalik sa susunod na linggo?" Ngumiti si Donna Ines. Isang pagod na nangiti, hinubog ng maraming taon ng pagsisikap at kaunting pagkilala, ngunit taos-puso. "Maari kang bumalik anumang oras. Palagi kaming nangangailangan ng tulong. Pero higit pa roon, ang mga tao rito ay kailangang makita." Tumango si Mary, makita bilang mga tao, hindi bilang kawanggawa lang. Nanatili sa kanya ang mga salitang yon nung gabing yon at sa mga sumunod pang gabi. Nang umuwi si Mary kinagabihan, pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit iba ang pakiramdam ng kanyang puso. Ito ang uri ng pagod na galing sa paggawa ng isang bagay na may saysay, isang bagay na totoo, isang bagay na nagbabago ng buhay. Kasama na ang sarili mo. Naghihintay si Ricky sa sala. Umupo si Mary sa sofa, suot pa rin ang maruruming damit mula sa shelter. "Isa akong napakasamang tao, di ba?" Pabulong niyang sabi. Naging taong tumigil sa pagtingin sa paligid, kalmadong sagot ni Ricky. "Nakita ko ang mga taong walang-wala pero tumutulong pa rin sa iba. At ikaw na may lahat, sarili mo lang ang tinitingnan." Hindi siya sumigaw, hindi na niya kailangan. "Gusto kong magbago," sabi ni Mary, malayang umaagos ang luha. "Hindi para sa iyo, para sa akin. Dahil hindi ko gusto ang naging ako." "Kung ganon, magbago ka," payak na sabi ni Ricky. "Paano?" "Bumalik ka ron linggo-linggo, tumulong, hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil pinipili mo. At kapag may nakita kang mga tao sa kalye, talagang tingnan mo sila." Tumango si Mary. "Gagawin ko." "At may isa pa," sabi ni Ricky habang kinukuha ang isang dokumento mula sa mesa. "Ito ang mga papeles ng diborsyo." Nanigas si Mary. "Hindi ko pa ito pinipirmahan," dagdag niya. "Binibigyan kita ng 6 na buwan, isang tunay na pagkakataon. Kung matapos ang 6 na buwan at makita kong may tunay na pagbabago, hindi lang palabas, pag-uusapan natin ang pagsisimula muli. Pero kung hindi ka magbabago, magpapatuloy ako ng wala ka. Ipinapangako ko yan." Tumayo siya.
At kailangang matuto rin si Sofia, magbo-volunteer siya tuwing Sabado sa loob ng 6 na linggo. Walang dahilan, hindi niya magugustuhan yan. Hindi, mariing sabi ni Ricky, pero kailangan niya. At iyon nga ang nangyari. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, bumalik si Mary sa shelter linggo-linggo. Hindi lang siya nagbigay ng pera, nagbigay siya ng oras, nag-organisa siya ng mga fundraiser, inaral ang mga pangalan, inalala ang mga kwento, tumulong sa mga paraang tunay na mahalaga. Sa una, tumutol si Sofia. Hindi ako pupunta. May plano ako kasama ang mga kaibigan ko tuwing Sabado. Tiningnan siya ni Ricky, kalmado, matatag, hindi matinag. Pupunta ka tuwing Sabado, walang palusot. Pero Dad, hindi. Pagkatapos ay marahan niyang idinagdag, isinara mo ang kortina. Nanigas si Sofia, namula ang kanyang mukha. Ano? Nung nasa ibaba ako, nung humingi ako ng tulong. Napuno ng katahimikan ng silid, nasa bintana ka, nakita mo ako at isinara mo ang kurtina. Napakabigat ng sandaling iyon. Hindi nagsalita si Sofia, ibinaba niya ang tingin, puno ng hiya. Hindi ko alam na ikaw iyon. Tahimik ang sagot ni Ricky. Alam ko, yun mismo ang problema. Sa unang Sabado ni Sofia sa shelter, dumating siya na nakatiklop ng mahigpit ang mga braso at may maasim na ekspresyon sa mukha. Hindi siya kinausap ang kahit sino. Umupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kanyang telepono, binibilang ang oras hanggang makauwi siya. Doon siya nilapitan ni Donna Ines. Ikaw si Sofia, di ba? Anak ni Mary. At tubiling tumango si Sofia. Oo, sinabi ng mama mo na tutulong ka raw dito ngayon. Dahil lang pinilit ako ng tatay ko. Marahang ngumiti si Donna Ines. Marami ang nagsisimula ng ganyan, pakiramdam ay pinipilit. Pero kalaunan, napagtatanto nila na hindi ito pabigat. Isa itong regalo. Napapikit si Sofia at napangiti ng bahagya, halatang hindi kumbinsido. Sa sandaling iyon, may isang batang babae, mga 10 taong gulang, ang lumapit sa kanya. May kulot na buhok na nakapusod gamit ang lumuwag na goma, malinis ngunit halatang luma, at may tapyas ang suot na damit at kumikislap sa kuryosidad ang mga mata. Hay! Bago ka rito? Hindi agad sumagot si Sofia. Ako si Isabela, dito ako nakatira kasama ang mama ko. Nakatira ka sa shelter? Oo, mga 6 na buwan na. May bahay kami dati pero nang umalis ang tatay ko hindi na namin kayang magbayad ng upa. Nabigla si Sofia, wala sa mga kaibigan niya ang nakapagsabi ng kahit anong katulad nito. Wala siyang kakilalang nakatira sa shelter. Nag-aaral ka ba? Masiglang tanong ni Isabela. Oo, sa Santa Teresa. Lumaki ang mga mata ni Isabela sa paghanga. Yung napaka-social na paaralan na dadaanan ko yon papunta sa school ko, ang ganda-ganda, may malaki diyang sports court na, di ba? Oo, meron. Siguro napakasarap mag-aral doon. Hindi pa iyon naisip ni Sofia noon. Para sa kanya, paaralan lang iyon. Normal. Pero sa sandaling iyon, naintindihan niya, pribilehiyo yun. Oo, sabi niya, magandang school. Ako, sa public school dito lang. Ang bait ng teacher ko. Pinapahiram niya ako ng mga libro kasi mahilig akong magbasa. Mahilig ka sa pagbabasa. Mahal na mahal ko. Pangarap kong magkaroon ng sarili kong library balang araw, puno ng lahat ng klase ng libro. Pumasok sa isip ni Sofia ang library sa bahay, 2 buong palapag ng mga librong hindi naman binabasa ng kahit sino. Palamuti lang. Gusto mo bang dalhan kita ng mga libro? Marami kami sa bahay. Nagningning ang mukha ni Isabela. Talaga? Gagawin mo yon? Oo, dadalhin ko sa susunod na linggo. Ang munting sandaling iyon ang nagsindi ng pagbabago kay Sofia. Sa ikalawang Sabado, bumalik siya na may dalang 10 libro. Umiyak si Isabela sa tuwa. Sa ikatlo, kusa siyang tumulong sa kusina, hindi na kailangang utusan. Sa ika-4, naglunsad siya ng kampanya ng donasyon ng libro sa kanyang paaralan at nakalikom ng mahigit 200 ginamit na libro.
Nagtayo siya ng munting aklatan sa loob ng shelter. Sa ikalima, sumama siya sa mga bata sa tanghalian, tumatawa, nagbibiro at nagkukwento na parang isang ate. Sa ikalimang Sabado, nang matapos ang obligadong serbisyo niya, umuwi siya at sinabi sa kanyang ama, "Gusto kong magpatuloy, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko." Yumakap si Ricky sa kanya ng mahigpit. "Ipinagmamalaki kita." "Isinara ko ang kurtina, Dad. Nakita kitang humihingi ng tulong at tumalikod ako. Akala ko isa ka lang pulubi." "Alam ko. Pasensya na. Hindi mo ako kailangang hingan ng tawad," sagot ni Ricky. "May kailangan kang matutunan at natutunan mo yon." Mula noon, tunay nang nakikita ni Sofia ang mga tao sa lansangan. Hindi na siya umiwas ng tingin. Minsan, humihinto siya para makipag-usap. Nag-aalok ng tubig, nagdadala ng pagkain, nakikinig. Maliliit na kilos, ngunit para sa mga tumatanggap, napakalaki ng kahulugan. Mas mabagal lang landas ni Roger, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula rin siyang magbago. Ibinenta niya ang mga bagay na hindi niya kailangan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nagtrabaho siya ng seryoso at sinimulan niyang bayaran ang kanyang mga utang unti-unti. Hindi siya pinalusot ni Ricky. Walang kahit isang sentimo ang pinatawad dahil ang hiniram na pera ay hindi libre. May kaakibat itong pananagutan at kailangang matutunan niyo ni Roger. Hindi nang himasok si Ricky, nagmasid lamang, maingat na nagmamasid. Hinahanap ang katotohanan kung sino ang tunay na nagbabago at kung sino ang nagpapanggap lang para manatili sa ginhawa. Pagsapit ng 3 buwan, dumalaw si Ricky sa shelter nang walang abiso. Dumating siya bandang 10:00 ng umaga, kaswalang bihis, may suot na sombrero at salamin. Walang nakakilala sa kanya. Tahimik siyang naglakad sa loob ng shelter. Sa kusina, nakita niya si Mary, nakataas ang manggas, naghuhugas ng malalaking kaldero. Basang-basa siya ng pawis, pero nakangiti habang tinatalakay ang kampanya para sa damit sa taglamig kasama si Donna Ines. Sa common area, nakaupo si Sofia sa sahig, palibutan ng mga batang tumatawa habang nagbabasa siya ng libro. Binabago ang boses sa bawat karakter, pinapatawa silang lahat. At pagkatapos, may nakita si Ricky na lubos niyang ikinagulat. Si Roger. Sa likurang hardin, basang-basa ang damit sa pawis. Marurumi ang mga kamay, inaayos niya ang sirang bahagi ng bakod. Nagsimula siyang pumunta roon, ilang linggo na ang nakalipas. Mag-isa. Dahan-dahang lumapit si Ricky. "Kailangan mo ba ng tulong?" Hindi siya nakilala ni Roger. Pinunasan nito ang noo. "Oh, sige, hawakan mo tong tabla habang pinapako ko." Nagtrabaho sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Nang matapos, iniabot ni Roger ang kamay. "Salamat pare," kinamayan siya ni Ricky. Pagkatapos ay tahimik na umalis, hindi ibinunyag kung sino siya. Kinagabihan, mag-isa si Ricky sa bahay. May unti-unting nabubuong katiyakan sa kanyang dibdib. Totoo ang pagbabago. Pagsapit ng 6 na buwan, dumating na ang oras ng pagpapasya. Nasa home office si Ricky nang pumasok si Mary, may hawak na folder. "Pwede ba tayong mag-usap?" "Siyempre." Umupo siya sa tapat niya at inilapag ang folder sa mesa. "Ano ito?" "Isang panukala. Gusto kong maglunsad ng isang foundation para tulungan ang mga taong walang tirahan na muling itayo ang kanilang buhay. Libreng pagsasanay sa kasanayan, paglalagay sa trabaho, therapy at suporta." Binuksan ni Ricky ang folder. Sa loob ay 40 pahina ng detalyadong plano, mga budget, mga strategic partnership, mga schedule ng pagpapatupad. Bawat detalye ay maingat na pinag-isipan. "Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito?" May tulong mula kay Donna Ines at ilang shelter coordinators. Pero, akin ang ideya. "At ang pondo? Sarili kong pera? Sarili mo?" "Ibinenta ko ang mga alahas," sabi ni Mary. "Yung mga ibinigay mo sa akin nitong nakaraang 5 taon.
Nakalikom ako ng 300,000 reais. Sapat yon para magsimula kahit maliit. Tumingala si Ricky mula sa folder at sinalubong ang kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap niya, hindi na ang babaeng dating kilala niya. Hindi na siya ang parehong babaeng tumawa 6 na buwan ang nakalipas. Ang Mary na ito ay may ibang mga matang nakakita ng sakit, mga matang ngayon ay sumasalamin sa layunin, habag, pag-unawa. Hindi na siya nakasuot ng luho ngayon, dangal ang suot niya. Maingat siyang tiningnan ni Ricky. Ibinenta mo ang mga alahas na ibinigay ko sa iyo? Tumango si Mary. Oo, dahil sa wakas may naintindihan ako. Bawat diamante sa mga kwintas na iyon, kayang magpakain ng isang pamilya sa loob ng 1 buwan. Bawat esmeraldang hikaw, kayang magbayad ng pagsasanay sa trabaho ng isang tao. At isinusuot ko lang sila para magmukhang maganda sa mga party na walang saysay. Hindi mo kailangang gawin yun. Kailangan ko para sa sarili ko. Matatag ang kanyang boses. Hindi para sa iyo, hindi para patunayan ng anuman, kundi dahil ayokong maging ganoong bersyon ng sarili ko muli. Ang babaeng tumawa sa lalaking humihingi ng tubig. Napuno ng katahimikan ng silid. Gusto mo bang mag-invest ako sa foundation? Tanong ni Ricky. Umiling si Mary. Hindi, ayoko ng pera mo. Ang gusto ko ay ang gabay mo, ang karanasan mo. Alam mo kung paano magtayo ng mga bagay. At ngayon, sandali siyang huminto. Alam ko na kung paano unawain ang mga tao. Kung magtutulungan tayo, makakabuo tayo ng isang bagay na pambihira. Tumayo si Ricky at naglakad patungo sa isang drawer ng kanyang mesa. Kinuha niya ang isang dilaw na sobre, bahagyang kupas ang mga gilid. Ang parehong sobre na naroon sa loob ng 6 na buwan. Agad itong nakilala ni Mary. Ano yan? Tanong niya kahit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga papeles ng diborsyo, mahinang sabi ni Ricky. Hindi ko sila kailanman pinirmahan. Sinabi kong maghihintay ako ng 6 na buwan. Binuksan niya ang sobre at hinawakan ng mga dokumento. Humanda si Mary. Pumikit. Naiintindihan ko. Pabulong niyang sabi. Karapat-dapat lang. Tumingin si Ricky sa mga papeles. Pagkatapos walang sinabi, pinunit niya ang mga ito. Sa gitna, muli at muli, hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa basurahan sa tabi ng mesa. Napasigaw si Mary, tinakpan ang mukha habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Talagang nagbago ka, sabi ni Ricky, mababa ngunit tiyak ang boses. Hindi lang sa labas, sa kaibuturan, at yun lang ang kailangan kong makita. Tumayo si Mary, nanginginig, nilulunod ng damdamin. Ricky, ako... Alam ko, marahang sabi niya, at nagbago rin ako. May isang bagay akong napagtanto, madali ang maghiganti, madali ang manira. Pero ang bigyan ang isang tao ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali, iyon ang tunay na lakas. Kailangan nito ng tiyaga, kailangan ng tapang, at higit sa lahat, kailangan ng pagmamahal. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. At mahal kita, mahal ko ang taong nagiging ikaw, ang babaeng nagbenta ng kanyang alahas para tulungan ang mga estranghero. Ang inang nagtuturo sa ating anak na makita ang mga tao ng bukas ang mga mata. Yumakap si Mary sa kanya mahigpit, desperado, mapagpasalamat, nagbago. Nung gabing iyon, nag-usap sila hanggang madaling araw tungkol sa nakaraan, sa lahat ng nagkamali, sa mga bagay na nais pa nilang buuin, magkasama. Nag-usap sila tungkol sa mga pagkakamali, pagsisisi, paglago, tungkol sa ikalawang pagkakataon, tungkol sa foundation at sa hinaharap. Salamat, mahinang sabi ni Mary. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin, sa pagpapakita ng salamin nung hindi ko makita ang sarili ko. Tumango si Ricky. Halos umalis na ako, amin niya. Nang makita ko ang footage, nang marinig kitang tumawa, gusto kong wasakin ang lahat. Gusto ko ng paghihiganti. Gusto kong makita ng mundo ang nakita ko.
At karapat-dapat sana kami roon, hinawakan niya ang kamay niya. Pero napagtanto ko, ang paghihiganti ay hindi nagpapagaling ng anuman, kahit sino ay kayang manira. Madaling itapon ng lahat. Ang mahirap ay ang maniwalang kayang magbago ang isang tao, na kayang matuto ang mga tao, na maaari silang maging mas mabuti. At mas mahirap pa ang maghintay, 6 na buwan, nagmamasid, umaasa, nagtatanong kung totoo ang pagbabago. Tiningnan siya ni Mary, may luha sa mga mata. Sulit ba? Ngumiti si Ricky. Nakita niya ang babaeng nasa harap niya, hindi ang dating siya, kundi ang siya ngayon. Mas matatag, mas mabait, gising. Oh, sabi niya, sulit ang bawat segundo. Dahil sa huli, ang tunay na hustisya ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkamali. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon na umunawa, na lumago at maging mas mabuti kaysa dati. At kapag ang pagbabagong iyon ay totoo, kapag ito'y nagmumula sa puso, mas makapangyarihan ito kaysa sa anumang paghihiganti. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyo, ito'y dahil may hinahaplos itong katotohanan. Masyado tayong mabilis humusga, madalas tayong umiwas ng tingin, at madalas nating nakakalimutan kung gaano kadaling gumuho ang lahat. Ngunit hindi pa huli ang lahat upang magising, matuto, maging mas makatao, at bigyan ng iba ng pagkakataong gawin din iyon. Kung naniniwala ka sa ikalawang pagkakataon, ibahagi ito, hindi para sa likes, kundi dahil may isang taong kailangang makarinig na posible ang pagbabago, at kapag ito'y tunay na pinaghirapan, ang kapatawaran ang pinakamakapangyarihang regalong maibibigay natin.